Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos, sa ating mga kaibigang pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganon din sa mga OFW nasa ibang bansa. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Salamat sa lahat ng kapatiran sa mga iba't ibang panig ng bawat lugar dito sa ating bansa. Tunay nga ng Diyos ay tapat. Tunay nga ng Diyos ay dakila sa lahat ng kanyang nais sa bawat isa sa atin. Kaya marapat lamang ngayong umaga, everyday ng ating buhay ay pasalamatan natin ng Diyos. Purihin natin ng Diyos ngayong umaga. Salamat dahil tayo ay binigyan ng malakas na pangatawan, buhay, kagalakan, kasiyahan. Salamat sa Panginoon. At dalangin namin every day ng ating buhay ay patuloy tayong gabayan ng Diyos sa ating pong araw-araw na pananalangin na makarating ito sa kanyang banal na trono. Amen. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo po muna ay magpupuri at aawit sa Diyos. Hindi pa po nakakaalam kung kayo po ay bago sa ganitong live streaming, ay ang aming pong devotional prayer ay tuwing alas 5 ng umaga, 5 a.m. Monday to Saturday, at pagka Friday ay 7:30 ng gabi ang live streaming. Ganoon din ang Sunday ng gabi ang live streaming po natin. So pagpalain kayo ng Diyos. Sa mga hindi pa nakakapanood nito ay mamaya pagkagising ninyo ay pray na inyong masaksihan ang salita ng Panginoon. Amen. Huwag po natin kasawaan ang pananalangin, sapagkat sa pananalangin lagi tayong umaasa sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah, Jesus. Tayo po umawit sa Diyos. Awitin natin sa Panginoon ang ayaw kong magkulang. Sana ganun ang bawat pananampalataya. Ayaw natin magkulang sa nais gawin ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. Purihin ka. Pasalamatan ka ngayong oras na ito. Salamat, O Diyos, sa iyong pagpapalat, biyaya, himala, Panginoon. Oh, glory to God. Paggising sa umaga, naalala ka. Nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Paggising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong
magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tunay nga, O Diyos, hallelujah. Ang lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen. Salamat, O Diyos, ngayong umaga, Panginoon. Dalangin ko sa oras na ito, ang inyo pong pagpapalot, biyaya, Panginoon, ay dumaloy sa iyong mga anak. Salamat, O God, sa iyo pong pagbibigay ng buhay at kalakasan. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa aming mga trabaho na kami patuloy mong ginagabayan. Salamat sa bawat pamilya namin na iyong iniingatan, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay tapat, O Diyos, sa kabila ng kami ay hindi nagiging tapat, O God. Salamat, Panginoon, sa panibagong pabor, umagang pagpapala para sa lahat ng mananampalataya, Panginoon. Lahat ng mga disciple at mga pastor, O God, buksan mo ang kalangitan ngayong umaga, O Diyos, sa inyong pagpapala at biyaya ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin ngayong umaga. Hayaan niyo po na ikaw ang maghayag sa buhay ng bawat isa ayon sa iyong mabuting balita, sa iyong mga salita, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Amen. Salamat po sa aking pamilya dyan sa lugar ng Tacloban City, kay Sister May, at ganun din sa aking pamangkin, kay Sister Malu, taga Sariaya, Quezon, at ganun din sa iba nating mga kaibigan sa OFW, si Sister Camposano, Elena, at ang kanyang mga kaibigan ngayon ay nasa Riyadh. Sila ay naka-live din ngayon. Kaya sabi nila mamaya na lang sila manonood. Yan, meron silang pagsasalo-salo sa lugar ng Saudi. Salamat din kay Pamilya Nugar, at ganun din sa Pamilya Oroga, Manipol. Lahat ng aking mga kamag-anak dyan, binabati ko kayo ngayong umaga. Pagpalain kayo ng Diyos. At ganun din kay Mar Paulo. Hindi lamang yun, ganun din sa aking anak. So, salamat sa Panginoon. Kay Jason Laurente, amen. Praise God. Patuloy kang ingatan ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang iyong buhay at patuloy kang gabayan sa lahat ng iyong pagtatrabaho, at ang iyong mamanehong sasakyan ay ang Diyos ang magmaneho para safe. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa inyo pong panonood ngayong umaga sa live streaming na ito, at ako'y naniniwala mayroon pong dakilang gagawin ng Diyos. Huwag po kayong bibitaw. Huwag kayong aayaw, sapagkat mayroon tayong pag-aaralan ngayong umaga na napakahalaga po nito. Amen. Salamat sa Panginoon. Muli, sa akin po mga kaibigan pastor dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, at iba pang mga kapwa manggagawa, ay good morning to everyone. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng ating pong pagmi-ministry, sa lahat ng ating pong mga ginagawa, everyday ng ating pong buhay. At siyempre, lagi po natin tatandaan, ang pananalangin tuwing umaga ay napakahalagang bagay. Ang maalala mo ang Diyos sa pagising mo, pagmulat ng mata mo, maalala mo ang Panginoon, at bago ka matulog, magpasalamat ka sa Diyos, ay talagang pagpapalain tayo ng Diyos. Okay, dadako na po tayo sa salita ng Diyos. Mabilis lamang po ito sapagkat naniniwala ako, meron pa po kayong tatrabahuhin, meron pa kayong gagawin. Ang devotional prayer natin, hindi po ito matagal. At mamaya pong gabi, 7:30 ng gabi, ay meron ulit tayong live streaming dahil po ngayon ay Friday. Paalala po sa lahat, mamayang gabi meron tayong live streaming, at ganoon din ang Sunday ng gabi. Amen. So, sa inyo pong mga Biblia, Bible, aklat ng 1 John chapter 4, beginning verse 18. Yan. 1 John chapter 4 verse 18, ganito po ang sinabi ng mabuting balita ngayong umaga. Ang sabi dito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na sa pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may parusa, at ang natatakot ay hindi pa sakdal sa pag-ibig,
Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Amen. Tayo manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong mensahe ngayong umaga. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong salita, pagpalain mo, i-bless mo ang iyong mga anak, i-encourage mo po ang bawat isa, ganun din ang iyong lingkod, ang iyong pastor, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, kami ang unang-una mong turuan, Panginoon, sa iyong mga salita, o Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayong oras na ito. Ang kagalak at kasiyahan sa kanilang pakikinig ay iyo pong ilagay sa kanilang mga puso, Panginoon, at anumang nakita mo sa aming buhay, kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, sinasadya man namin ito, hindi, ay patuloy po kaming humihingi ng tawad ngayong umaga, Panginoon. Pinupuri ka namin sa oras na ito at ang aking mga kapitbahay dito na mga nakakarinig, Panginoon, gisingin mo na sila, Panginoon, upang makapakinig ng mabuting balita. Amen. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, pag-aaralan po natin ngayong umaga na alam po natin ang bawat tao ay nagkakaroon ng tinatawag na takot. Sapagkat ang takot ay ito ay isang nagpapababa ng ating pong pananampalataya kapag tayo naunahan ng takot. Dahil higit sa mga bagay na mga nangyayari ngayong pong umaga, mga nangyayari sa ating daigdig, mga nangyayari sa ating buong mundo, mga kapatid, ay talagang ikaw naman ay matatakot talaga. Pero ang sabi ng Bible, sa ating pong binasa, 1 John chapter 4, verse 18, sa ating pong uulitin, sabi dito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na sa pag-ibig ay nagpapalayas ng takot sapagkat ang takot ay mayroong kaparusahan at ang natatakot ay hindi pasakdal sa pag-ibig. Tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos everyday ng ating pong buhay. Ang takot ito po ay nakakababa ng ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pag-aralan po natin ngayong umaga yung tinatawag na don't be afraid. Huwag kang matakot. Ano man ang iyong kinakatakutan ngayong umaga, ano man ang iyong iniisip, napakahalaga po nito, wag po kayong bibitaw at ito'y makakatulong sa bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Subalit kahit tayo mahal ng Diyos, marami ang natatakot po sa bawat isa sa atin. Una, natatakot tayo sa ating pong kapwa. Baka gawan tayo ng hindi maganda, baka gawan tayo ng hindi tama. Kung ikaw naman ay dalaga, kung ikaw naman ay binata, o kung ikaw man ay single mother at gusto po pa uling umibig, ay tinatawag na natatakot din tayong magmahal at baka tayo masaktan. Pero lagi po nating tatandaan, kapag tayo ay marunong umibig, dapat marunong tayong masaktan at dapat hindi tayo matakot. Bahagi ng buhay natin yan. Amen! Hallelujah! Aklat ng Awit 91 verse 1 to 6, ang sabi dito, ligtas tayo sa anumang uri ng kapahamakan, inililigtas tayo ng Diyos sa anumang uri ng salot at iba pang mga bagay. Kaya ngayong umaga, ano ang iyong kinakatakutan? Saan ka nangangamba? Ano ang iyong iniisip? Ano bang iyong pinag-aalinlanganan? Ano bang iyong ikinakatakot? Saan ka ba natatakot? At ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ang sabi ni Jesus, ako ito. Di ba? Sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Sa kanyang mga disciple, nang sila nandoon sa laot, ang Panginoon ay lumakad sa ibabaw ng tubig at ang mga disciple ay natakot. Dito po natin makikita, kahit ang mga disciple ay equipped, lagi nilang kasama si Jesus araw at gabi, lagi silang tinuturuan ni Jesus araw at gabi, pero dumating pa rin po sa punto na sila ay naglalakbay, habang sila ay naglalakbay sa isang karagatan, at ang sabi ng Biblia, nakita nilang si Jesus ay lumalakad sa tubig, at ang sabi ng Bible, sila ay natakot at napagkamalaan nilang si Jesus ay multo. At ang sabi ng isa sa mga alagad, multo, multo. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Ako ito. Ngayong umaga, mga kapatid, ano ang multo ng ating buhay? Bakit tayo ay natatakot? Bakit tayo ay nag-aalinlangan? Bakit tayo ay nahihirapan? Ano ang ating kinakatakutan ngayong pong umaga? Ini-encourage tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, don't be afraid. Huwag kang matakot. Ganon din kay Joshua. Ang sabi ng Joshua chapter 1, beginning verse 7 hanggang 9. Ang sabi ng Bible, huwag kang matakot. Lagi pa po tayong ini-encourage. Bakit? Sapagkat alam ni Jesus ang buhay ng isang tao. Bilang siya nagkatawang tao, alam niya na nakakaramdam talaga tayo ng takot eh. Pero ini-encourage po tayo ng Bible na huwag tayong matakot sa mga nangyayari, sa mga pangyayari sa ating pong buhay. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, ang isa, lagi nating alalahanin para maalis ang ating mas maraming takot. Alalahanin natin ang magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating pong buhay.
marami po sa atin ang tinatawag na nais pa ng Diyos na meron pa siyang dakilang gagawin. Pero dahil nga ang mga tao natatakot ng sumunod, natatakot ng maglingkod sa Diyos, mula sa kabiguan, mula sa paggawa ng mula sa pagkakamali, mula sa pagkakadapa, mula sa pagkakagawa ng kasalanan, tayo itinumba ng kaaway at tayo natatakot na muling sumubok na magpatuloy at baka nangyari na naman ang ating pong kinakatakutan. Pero nais ng Diyos, kapatid, kaibigan, ngayon pong umaga, huwag kang matakot sapagkat meron kang Diyos na sasandalan, meron kang Diyos na malalapitan, meron kang Diyos na maaasahan. Amen! Dapat hindi po tayo natatakot. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Natatakot tayo minsan, meron mga threat sa ating pong buhay, may mga tao pang nagbabanta sa atin. Minsan meron mga ganun, kung kailan ka naglilingkod sa Diyos, may mga tao pang nagbabanta sa atin, may mga tao nag-iisip ng hindi tama sa atin. Pero kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Diyos at ikaw ay mapanalanginin, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Diyos sa atin, huwag kang matakot. Ako ito. Bakit sinabi ni Jesus na ako ito? Ang sabi ng Bible, nasa akin na lahat ng kapangyarihan, ipinagtiwala na sa akin ng Ama, sapagkat kung ano ang aking gagawin dito, ganun din ang ginagawa ng aking Diyos Ama doon sa langit. Huwag kang matakot. Ano man ang iyong pagpapasya, ano man yan, as long na yan ay kalooban ng Diyos, huwag kang matatakot. Sasamahan ka ng Diyos dyan. Amen! Kapag ang pagpapasya mo ay ikinonsulta mo sa Panginoon, ang magandang advisor natin walang iba kundi ang Diyos. Hindi ka dapat matakot. Bakit? Kapag ang Diyos ang sinundan natin, tsak, tama ang lalakaran natin. Tsak, hindi tayo magkakamali. Tsak, perfect ang ating pong mapupuntahan. Sabi doon, huwag tayong matakot. Aklat ng Isaiah chapter 40, beginning 30, sabi dito, hanggang 31, ang katulad ninyo tulad ng mga agila. Sila'y lilipad ng lilipad at ang sabi doon, sila'y magbabagong lakas at sila'y lilipad ng tulad ng mga agila. Bakit sinabi kaya sa Bible na sila ay magbabagong lakas, ang mga agila? Bakit sinabi sila'y magbabagong lakas? Sapagkat yung unang lakas, naubos na yon. Naubos na yung unang lakas. Kaya sabi ng Bible, spiritual po ito, sabi doon, ay kayo'y magiging tulad ng mga agila na sila'y lilipad ng mas mataas. Kapag ang agila ay mayroong paparating na malakas na bagyo, malalakas na hangin ang ginagawa ng isang agila, siya ay lumilipad ng mas mataas pa doon sa hangin upang hindi siya maabot. Anong aral dito? Kapag mayroong papadating sa ating malaking problema, mga kapatid, lakihan mo pa ang iyong pananampalataya, lakihan mo pa ang iyong pagtitiwala. Huwag kang matakot. Don't be afraid. Amen! Huwag kang matakot. Pag ikaw ay isang mahirap na tao at ikaw ay naguhugas ng kaldero, wala kang maiisaing, tingnan mo, buksan mo ang kaldero at hugasan mo at ikaw ay mag-pray, sabi mo, Lord, bukas na po ang kaldero na hugasan ko na, pagkain na lamang ang kulang. Imposible ba na ang Diyos ay magpadala ng tao para mayroong gagamitin ang Diyos dyan at meron tayong maluluto at meron tayong may sasaing sa oras ng ating kailangan tayong kumain? Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, aklat ng Kawikaan, ang sabi ni David, ako'y naging bata at ngayon ako'y tumanda na. Kahit kailan, sabi ni David, kahit kailan, hindi ko nakitang ang mga lingkod ng Diyos ay pinabayaan niya ni nagpapalimos ng tinapay. Ganon din ang kanyang mga anak. Sabi doon, magmula na tayo sumampalataya, lagi po natin isipin ang kabutihan ng Diyos. Magmula na tayo naniwala at naglingkod sa Diyos, sumampalataya sa Diyos, gumawa para sa Diyos, lagi po nating tatandaan, mga kapatid, ang Diyos ay sapat. Kung tatanungin niyo po kami mga pastor, kahit marami po kami problema at marami na rin talagang natanggap, ay talagang kami po nahihiya na rin sa Panginoon. Bakit? Dahil kulang at kulang po ang aming ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Pero ganun pa man, ang takot, mga kapatid. Sa oras nang ikaw ay natatakot, sa oras nang ikaw ay nangangamba, lalo kang manalangin sa Diyos. Lalo kang tumawag sa Diyos. Bakit? Dahil habang ikaw ay tumatawag, habang ikaw ay nananalangin sa Diyos, ang Diyos ay gagawa, ang Diyos ay kikilos. Bakit? Sapagkat hinihintay lamang niya na tayo ay tumawag sa Kanya. Alam niyo po minsan, bakit ang Diyos ay hindi gumagawa sa atin? Bakit ang Diyos ay hindi kumikilos sa ating mga panalangin? Ang dahilan ay ito. Kasi, minsan, ayaw nating tumawag sa Diyos. Ginagawa natin ang lahat ng magagawa natin. Ginagawa natin, gusto natin masosolve lahat ng problem. Gusto natin lahat tayo ang aayos. Kaya ang Diyos tahimik lang. Kapag suko na tayo, kapag umiiyak na tayo at tumatawag tayo sa Diyos, sasabihin ng Diyos sa atin, hindi mo na kaya, ako naman ang gagawa. Amen! Ang maganda ron, mga kapatid, ang Diyos ay nag-aabang lang sa atin.
kapag hindi na natin kaya, lagi tayong lumapit sa Diyos. Huwag kang matatakot. Lagi kang tumawag sa Diyos. Huwag kang matatakot. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin, mga kapatid, ay Diyos na matatakbuhan. Ang Diyos natin ay Diyos na madadaupan. Ang Diyos natin ay Diyos nating malalapitan. At Diyos na mapapagkatiwalaan. Kaya huwag po kayong matatakot. Kung ano man kinakatakutan mo ngayong umaga, sabihin mo, in the name of Jesus, wala kang karapatan sa aking puso, wala kang karapatan sa aking puso. Dumayas ka sa pangalan ni Jesus. Mula ngayon, ako'y malaya na sa takot. Huwag po kayong matatakot. Ini-encourage tayo ng Bible. Don't be afraid, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang sabi ng Panginoon, ako ito. Huwag kang matakot. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kalagayan, brother and sister, pastor ka man, o mananampalataya ka man o hindi, huwag po kayong matatakot. Ang takot ay nagpapababa ng pagtitiwala sa Diyos. Ang takot ay nagpapababa ng ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Sabi dito, lagi nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Meron man po tayong mga problema, lalo tayong tumawag sa Diyos. Merong mas madilim na buhay, lalo tayong tumawag sa Diyos. Mas malakas na hangin, lalo tayong kumapit sa Diyos. At mas mahirap, na lalo pa tayong nahihirapan, lalo po tayong lumapit sa Diyos. Kapag may mga tao kang kinakausap na ang kanilang advice ay magulo pa rin ang iyong isip, alam mo kapatid, ang gagawin mo, ang pinaka-the best, pumasok ka sa kwarto mo, umiyak ka sa Diyos, lumuhod ka sa Diyos. Ako po, ang ginagawa ko, pag ako'y nasa church, sabi ko, Lord, mayroon pong isang upuan dito, kahihayaman po, ako po isang taong makasalanan, umupo po kayo, at lahat ng aking hinanaing sasabihin ko po sa inyo. Ganun po ako mag-pray. Ini-imagine ko na ang Panginoong Hesus ay nasa harap ko. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon, ako'y tinutulungan. Hindi ko po talaga ito kaya. Pag malaki ng problema ng simbahan, sabi ko, Lord, hindi ko po talaga ito kaya. Ang mga tao, hindi ko po ito kahit baguhin, ikaw magbago. Ang mga taong mga matitigas ang ulo, baguhin mo sila. Ang mga taong supporter, lalo mo silang tulungan, Panginoon, na sila pagpalain mo, Diyos. Ang mga taong hindi paligtas, patuloy mong iligtas, Panginoon. Ang bawat mga pamilya, Panginoon, tulungan niyo po. Minsan, inaatake kami ng takot. Naalala ko po noon, ako'y nasa Samar. Meron po doon napuposes. 2 po yun ha. Bago ako magturo kay Pastora Isabel. Daming tao po yun. Halos nasa 80 plus sila doon. In-invite po ako. Nang oras na po ako'y magtuturo, biglang may naposes. Nagkagaganon yung mga kamay. Talagang tumatarak yung mata. Tapos nagsasalita ng panlalaki, babae. Tawag nito, mga 15 years old pa lang. Sabi niya, pag hinahawakan siya ng maraming mananampalataya, ang lakas, nagtatalsikan yung mananampalataya. Pati yung pastora, natatakot na rin. Eh ako, tahimik lang ako doon sa likod. Medyo nakakaramdam na ako ng yung sa salitang Tagalog na galit. Dahil oras na ng pangangaral ko, biglang aatake yung demonyo. Ang nilalagay sa akin ng demonyo, wag kang magkakasout dyan. Dahil pag nag-cast out ka, ikaw ang sasapian ko. Grabe! Good morning sa aking mga pamangkin. Hallelujah, praise God. Sabi wag kang magkakasout dyan dahil sasapian kita. Alam niyo po, isang araw, na habang ako nandun sa unahan, pinuntahan ko. Alam niyo, sabi ko doon, dahil meron doon master baker na malaki ang katawan Sabi ko doon sa isang mananampalataya, kunin mo nga yun, isama mo dito sa labas. Kasi ayaw ko sa loob ng simbahan Yung ginawa ko, sinama ko doon sa loob ng bahay. Sabi ko, walang pupunta dito, lahat kayo doon lang sa church. 2 lang po kami doon. Alam niyo po, sabi ko doon sa batang sinasapian, nagkagano, talaga nagpipipitik. Talagang hinarap ko. Sabi ko, subukan mong saktan mo ako, bubugbugin kita dito sa loob ng bahay. Sinabi ko talaga sa kanya, subukan mo lang saktan ako. Bugulpihin kita rito, kahit pastor ako. Sabi ko sa'yo, biglang nahimasmasan. Tapos, meron pang isa na habang nandun kami sa loob ng bahay, may naposisyon nagkadalawa. Sabi ko dito sa Pastor Baker, puntahan mo, dalhin mo rin yun dito. Kinausap ko rin, ganun din yung ginawa ko. Sabi ko, subukan mong saktan ako. Subukan mong saktan ako. Pag sinaktan mo ako, walang nakakakita sa atin dito, bubugbugin kita. Talagang pagka sinaktan mo ako. Minsan, kailangan natin yung gano'n, kailangan isaywar mo siya. Pag naunahan tayo ng takot, madadaya tayo ng demonyo. Pag naunahan tayo ng takot, tatawaran tayo ng kaaway. Kaya sister, brother, anumang sitwasyon, anumang kalagayan, huwag kang matatakot. Don't be afraid. Huwag kang matatakot. Bagkos, lalo kang magtiwala sa Diyos. Ang Diyos ko ay buhay. Amen! Kung kaya ng Diyos magpagaling noon, ngayon, at pagpakailanman, kaya rin niyang pagalingin ang aking karamdaman kung ikaw ay merong karamdaman. At kapag ang Diyos ang nagpagaling, mga kapatid, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. Physical man yan, spiritual man yan.
tuloy-tuloy yun. Diyos ang lahat ng ating pumasagutan. Pangalawa, do not fear with, sabi dito, ang kinakatakutan natin minsan, take note huwag mong katakutan yung mga mangyayari at mga pangyayari. Minsan kasi, natatakot tayo dahil doon sa mga mangyayari, iniisip natin, naku, ano kaya mangyayari ito? Naku, ganyan. Inuunahan po kasi natin Inuunahan natin ang Diyos Alam niyo po, sabi ng mga nag-aaral, 80% ang lahat ng ating pong takot ay nasa atin lamang pong kaisipan. Dinadaya lamang tayo ng ating isip. Yung kinakatakutan mo ngayong umaga, dinadaya lamang tayo ng demonyo, dinadaya lamang tayo ng ating isip. Inuunahan. Bakit natin inuunahan ang Diyos? Huwag kang matakot. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Pablo, kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Kung ang Diyos ang ating kasama, hindi ka dapat matakot. Lalong higit, as long na tama ang ginagawa mo, as long na tama ang iyong paglilingkod sa Diyos, huwag kang matakot. Lalo kang magtiwala sa Diyos. Lalo kang kumapit sa Diyos. Kapag malaki ang problema, huwag kang kakapit sa patalim. Kumapit ka sa Diyos. Kumapit ka sa pananalangin sa Diyos. Kumapit ka sa pagtawag sa Diyos. Kumapit ka sa pagsamo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ang siyang mag-iingat sa atin. Nasaan ka mang sitwasyon, nasaan ka mang kalagayan ngayon, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Natatakot tayo kung ikaw ay isang anak. Naku, ang aking anak na ito, mag-aaral na naman. Papaano kaya ang aking mga anak? Huwag kang matakot. Alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Amen! Alam ng Diyos, alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Take note. Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sa problema natin, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Natatakot ka, ikaw ay nanan. Naku, paano kaya ang aking anak makakatapos ng pag-aaral? Paano kaya mag-i-enroll? Naku, ang hirap. Tapos kung ikaw ay asawa o OFW ka, nandun ka sa ibang bansa, iniisip mo, naku, baka yung aking asawa nagbababae na doon. Baka yung aking asawa nanlalalaki na ron. Wag po. Isip lamang po natin yon. Dinadaya po tayo ng ating isip. Pinapahirapan natin ang ating damdamin. Pinapahirapan natin ang ating kalooban. Wag, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, don't be afraid. Wag po tayong matatakot. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wag kang matatakot. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Nais ng Diyos ngayong pong umaga na anumang kinakatakutan natin, mahal ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hallelujah. Tatapos na po tayo. Napakadali lamang nito. Ini-encourage tayo ng ating ng salita ng Panginoon. Aklat ng Awit, chapter 49, verse 5. Sabi dito, sabi ni David, bakit ako matatakot sa paparating pa lamang na problema? Yan. Sabi doon, bakit daw si David ay matatakot sa paparating pa lamang na problema? Minsan ganun tayo, ano? Paparating pa lang yung problema, natatakot na tayo. Naku, baka mangyari ito Naku, pag dumating itong problema na to, baka ito ang mangyari Naku, baka. No. Tandaan mo, bago pa dumating ang problema, nauna na ang Diyos. Amen! Kung ang Diyos ay gumagawa ng seconds lamang, how much more pa sa iyong araw pa na iyong pinagpipray, buwan pa ang dadaan, linggo pa ang dadaan, hindi ba kayang gumawa ng Diyos sa problema natin? Hindi ba kaya ng Diyos gumawa ng himala sa oras ng ating pangangailangan? Na nakikita ng Diyos ang ating kalooban ay punong-puno ng takot, na nais ng Diyos ibigay natin sa Kanya? Huwag po kayong matatakot. Ang sabi ni David, paparating pa lang ang problema. Sabi ni David, bakit ako matatakot? Nagtitiwala kasi siya. At kilala ni David ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Tanong ngayong umaga, brother and sister, gaano mo kakilala ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? Nagpupuri tayo every Sunday, hallelujah Lord, pinupuri kita, sinasamba ka namin, ikaw ang Diyos naming buhay, ikaw ang Diyos naming makapangyarihan. Bakit kaya kapag maraming laman ang bulsa, ay talaga namang nagpupuri tayo, hallelujah Lord, napakabuti mo Panginoon, ang sarap itaas ng kamay. Bakit? Sapagkat ang bulsa natin ay punong-puno ng budget. Paano pagka walang budget? Hindi na natin maitaas ang ating kamay, natatakot na tayo. Naku, ano kaya isasain mamaya? Naku, paano kaya ang baon ng aking mga anak? Naku, paano kaya ang aking allowance? Huwag kang matakot. Isip lamang yan. Huwag mong unahan ang Diyos.
Kayang gumawa ng Diyos ng dakilang bagay. Katulad ngayong umaga, nanonood ka, nakatingin ang kaaway kung paano ka maniniwala. Pwede sabihin ng kaaway, huwag kang maniwala sa pastor na yan. Huwag kang maniwala sa pastor na yan. Hindi. Huwag kang maniwala. Ang paniwalaan mo ang salita ng Diyos ngayong umaga. Kung ano ang sinabi ng Bible, yun ang mangyayari. Ang sabi ng Diyos sa akin, huwag akong matakot. Don't be afraid. So, huwag kang matakot. Ba't ka matatakot? Ako nga, minsan nag-iisip, ang aking pamilya, halos 2 beses nang nakansel ang pagkuha ko sa kanila sa lugar ng Tacloban. Sabi ko, sige, pagtiwala na lang natin sa Diyos. Kaysa isipin ko ng isipin yan, mabubuang lang ako dyan sa kaiisip, ako'y naniniwala, ang kamay ng Diyos ay mahaba, hindi pababayaan ng Diyos doon ang aking mga anak. Hindi pababayaan ng Diyos doon ang aking mga mahal sa buhay. Sapagkat ang Diyos kong pinaglilingkuran ay buhay! Amen! Hallelujah! Sabi doon, bakit daw ang tao ay mahilig matakot? Sapagkat ang mga tao, alam na siya'y matatakotin, nanonood pa ng pelikulang nakakatakot. Ano ba naman? Matatakotin ka na nga, nanonood ka pa ng pelikulang nakakatakot. Kaya noong mga panahon namin, wala pang mga cellphone nun Yung pinaparinig sa amin, radyo, pag alas 7 ng gabi. Yung biglang may magsasalita doon, yung gabi ng lagim. Ako po. Pag naririnig namin yun, nagkukulubong kami ng kumot. At kami takot na takot. Takot na takot kami. Ewan ko ba bakit yung tatay at nanay namin, paborito yung gabi ng lagim na yun. Pagkatapos yung mga bata, kami aalis. Sasabihin ng nanay ko, ihilang ako doon sa labas. Wag kang iihi dyan sa mataas na lupa. Meron diyang nuno. Meron diyang duwende. Lahat ng ini-impart sa atin, puro takot. Kaya tayong mga nanay at tatay, dapat hindi tayo nagtuturo ng gano'n, ha? Dapat wag nating tuturuan, wag kang papasok sa kwarto na yan, meron diyang multo. Wag mo silang tuturuan ng nakakatakot. Ituro natin sa mga bata, sa mga anak natin, anak, ang Diyos natin ay buhay. Yung aking anak ay mag-18 years old na pagdating ng September. Pero sabi ko, anak, ang mahalaga sa akin, makatapos ka ng pag-aaral. Pagkatapos, ang Diyos ang magpapala sa iyo, anak. Huwag kang matakot. Ang Diyos natin ay buhay. Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, lagi kayong manalangin. Yung mga anak ko, bata pa lang, tinuturuan na namin manalangin. Tinuturuan namin magtiwala sa Diyos. Tinuturuan namin umasa sa Diyos. Huwag po kayo nanonood ng mga nakakatakot, kaya tayo natatakot Di ba? Matatakotin. Awit chapter 55 verse 1 to 4, ang sabi doon, ang lahat daw ng mga pangyayari, mga kapatid, lahat ng pangyayari, lahat ng mga nangyayari ay nasa isipan lamang natin. Ngayong umaga, anong iniisip natin? Anong kinakatakutan natin? Saan bagay tayo natatakot? Ang sabi ni Jesus, don't be afraid. Huwag kang matakot. Narito ako, kasama mo ako. Narito ako, tutulungan kita, aalagaan kita, babantayan kita. Araw at gabi. Amen! Hallelujah, Jesus. Ito nais ng Diyos. Better do not think it. Sabi doon, dapat pinipili din natin ang mga nakakausap natin. May mga tao, maraming tao ang ating pong nakakausap, puro sad news ang mga kinukwento sa atin, kaya tayo natatakot. Puro na lang nakakatakot ang kanilang kinukwento. Karamihan, mga kapatid, ay tawag dito, maghanap tayo ng taong makakausap natin na talagang tayo may encourage. Kasi kung sa ating panahon ngayon, lahat ng maririnig mo, puro COVID. Naku, COVID. Naku, nakakatakot yan. Pag ako'y tinurukan, ang sabi dun sa balita, 2 taon na lang ang buhay ko at saka i-epekto. Yan namang iba, 10 taon daw bago mag-epekto yung COVID na yung vaccine na yan. Pag nagpa-vaccine daw tayo, 10 taon daw. Tapos, pagdating ng 10 taon, saka daw i-epekto, mamamatay na daw tayo. Yun namang iba, maririnig mo. Hindi, ang sabi ng iba, 2 years lang. Pag ininjikan ka, 2 years lang, mamamatay na tayo. Pag ininjikan ka, malaking epekto sa katawan. Nakakatakot. Pero kung ang lahat ng yan ay pagtitiwala natin sa Diyos, mga kapatid, mababawasan ang takot natin. Ang sabi ni Jesus, don't be afraid. Huwag kang matakot, ako ito. Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan ngayon pong umaga, ang sabi dito, sa verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal sa pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Yung palang sakdal, yung palang totoong pag-ibig sa Diyos, ang lahat ng takot ay umaalis. Lahat ng pangamba ay lumalayas. Bakit? Sapagkat walang takot na pwedeng magpatakot sa ating Panginoong Hesus.
Sabi ng Bible, kahit ang demonyo ay kusang lumalayas, dumaan pa lang si Jesus. Takot ang kaaway. At sa panahon ng mga apostol ay ganun din. Ang bawat madaan niyang mayroong karamdaman, grabe si Pablo, grabe si Peter, gumagaling. Bakit? Sapagkat wala silang takot. Minsan natatakot din tayo na mag-share ng mabuting balita. Bakit ka matatakot? Salita ng Diyos yun. Yung iba naman, natatakot, Pastor. Parang doon sa Samar. Sabi niya, Pastor, meron po akong tindang mais, Pastor. Dito lang po ako nagtitinda sa aming barangay. Hindi po naman nauubos. O, ba't ayaw mo magtinda sa bayan? Natatakot po ako. Bakit ka natatakot? Baka po hindi mabili. Ano sabi ko sa kanya? Pumunta ka sa bayan, mabibili yan, mauubos yan. Yung lason doon, nabibili. Araw-araw, nabibili yung lason. Pagkain yung dala mo, nabibili. Hala, pumunta ka ron. O, di naubos. Pagdating, nagpasalamat sa Pastor, salamat. Huwag ka matatakot. Business yan, yung nagnanakaw, hindi nahihiya. Ba't ka mahihiya sa hanap buhay? Amen! Huwag kang matatakot, brother and sister. Hallelujah, Jesus. Huwag isipin ang kinakatakutan. Dahil, kapag iniisip natin, ay parang gusto nating mangyari. Yun pala. Yun ang mahirap. Aklat ng Job. Si Job nag-iisip din. Kasi ayon sa pag-aaral, si Job chapter 3 verse 25, ang kinakatakutan niya ay yung mga mangyayari sa hinaharap. Siyempre, nag-iisip si Job. Ang naiisip ni Job, mayaman ako baka maghirap ako. Natatakot din siya. Ang pamilya ko baka mawala. Ang pamilya ko baka masira. Meron akong karamdaman, baka ako hindi gumaling. Alam niyo ba si Job, bagamat siya natatakot, pinatunayan ng Diyos sa kanya na ang Diyos ay buhay. Yes, totoo. Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang pamilya, nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang mga ari-arian. At ang sabi ng Bible, lahat ng kanyang kinakatakutan ay nangyari. Bakit? Sapagkat yun ang kanyang iniisip. Kapatid, kaibigan, ngayong umaga, mayroong paalala ang Bible. Mag-isip ka ng mga positive. Huwag mong iisipin, ako, ang karamdaman kong ito, hindi na ata gagaling. Kaya kalimitan sa mananampalataya, kaya nga akin tinachallenge, subukan mong lagi mong sabihin sa iyo na hindi ka nagagaling. Isang taon patay ka na. Sabi ng Bible, Aklat ng Bilang, chapter 14, verse 28, kung ano ang naririnig ko sa kanila ay siya kong gagawin. Kaya kahit may sakit ka, sabihin mo, Lord, magaling na ako. Pinagaling mo na ako. Sa iyo ako nagtitiwala, sa iyo ako umaasa. Lord, ang aking pamilya walang makain, ikaw magpapala, sa iyo ako umaasa. Amen! Papaano mo i-interpret, mga kapatid, yung tinatawag na minsan sa ating padalangin ang Diyos ay tahimik. Kasi pag tayo mayroong mga prayer at ang Diyos baga ay tila baga tahimik at hindi nangyayari ang ating panalangin. Gaya ng lagi ko pong sinasabi, sinusubukan ng Diyos dyan yung ating ugali, yung ating attitude. Paano tayo mag-react kapag hindi agad na ibibigay ng ating Panginoon ang ating pong mga panalangin. So ngayon pong umaga, mga kapatid, huwag po kayong matatakot. Magsabi sa ating Panginoon Diyos ng ating pong pangangailangan. Hallelujah. 24/7, hindi po tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. 24/7, hindi po tayo pwedeng iwanan ng ating pong Panginoon. 24/7, lagi tayong binabantayan ng Diyos. 24/7, laging ang Diyos ay handang umabot. Laging ang Diyos ay handang tumulong. Don't be afraid. So ngayong umaga, I pray na ito'y nakatulong sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot. Minsan natatakot tayo. Ano kaya pagka nagtrabaho ako, lalong higit pagka ngayong asawa ay siloso. Meron ka lamang nakausap na ibang tao, nagsisilos ng asawa mo. Di ba? Huwag kang matakot. Ang takot ay nagpapababa ng pananampalataya. Ang takot ay nagpapababa ng pagtitiwala. Minsan naiisip mo, nako, matatapos ng kontrata ko sa trabaho, baka hindi na ako makabalik dito sa ibang bansa. Huwag mong isipin yon. Lagi mong isipin, yes Lord, matatapos ng kontrata ko, magbibigay ka na naman ng bagong kontrata na mas mabuti at mas maganda, mas malaki ang sahod. Amen! Sapagkat kung ano ang iniisip mo, kung anong iniisip natin, yun ang mangyayari at magaganap. Alam niyo po ba, dito sa lugar ng Pampanga, ang ganda ng iniisip ko dito. Sabi ko, Lord, higit pa sa bilang sa lahat ng pinuntahan kong bayan. Higit pa sa bilang ang gagawin mong pagliligtas dito sa lugar ng Pampanga. Dito na makakatapos ang pag-aaral ng aking mga anak. Dito mo na sila pagpapalain. Dito na rin sila magtatrabaho. Dito na sila magkakaroon ng pamilya.
Yun ang aking iniisip. Hindi ko iniisip yung, magpa-pioneering, ang hirap ng pioneering, walang suporta, self-supporting, magtatrabaho, magtitinda ng kung ano-ano, pagkatapos sa hayo lalakad. Ako, nakakapagod. Okay lang yan. Hindi ko iniisip yun. Dinaanan na namin yan. Ang iniisip ko ngayon, puro positive. Sabi ko, Lord, lahat ng makakausap ko, ang gusto ko, puro positive ang lalabas sa bibig ko. Dahil kapag puro positive, anong lumalabas sa akin, puro positive ang papasok. Amen! Hallelujah! Kapag puro positive, mga kapatid, ang iniisip natin, yan po ang mangyayari. Try mo. Huwag mong isipin yung mga negative, kasi ang mga negative, nagbibigay ng takot, nagbibigay ng pangamba, nagbibigay ng pag-aalinlangan sa ating puso. So ngayon pong umaga, I pray na nakatulong po ito sa bawat isa sa atin. At bago po ako manalangin, tayo po ay aawit na sa Panginoon. Magpapasalamat po tayo sa mensahe ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Amen. Praise God. Lord, salamat po Panginoon sa magandang umaga ngayong oras na ito. Salamat sa mga kapitbahay ko rito na nakakarinig ng live na ito na hindi po sila nagagalit. Amen. Praise God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan na mamanan sa kabutihan mo. Salamat, sinabi mo sa amin na hindi kami dapat matakot sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na aming mapapagkatiwalaan, ikaw ang Diyos na aming maaasahan, ikaw ang Diyos na aming matatakbuhan, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at pagpakailanman. Hallelujah, Jesus! Kung paano sinabi mong kami, iingatan mo kami. Kung paano kami sinabi mong gagaling siya ng karamdaman, pagagalingin mo kami. At kung paano sinabi mong kami, palalakasin mo, pinalalakas mo kami, O Diyos. Oh, glory to God, Jesus. Oh, glory. Sabi ni David, hallelujah, ako'y inaakay ng aking Panginoon sa kanyang pastulan. Amen! Hallelujah, Jesus. Sa umaga pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan na walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Umawit ka sa Panginoon. Sa umaga pagkagising, ang ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang tapatan na walang hanggan. Pag-ibig mo laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Lord, salamat po sa iyong Espiritu, Panginoon. Kulang man kami sa bilang, kulang man kami, Panginoon. Ang dalangin ko lagi sa bawat aming live streaming na ito ay punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Dakilang Diyos. Ang iyong pagsama, O Diyos, sa bawat pangalan. Ang bawat pananampalataya, Panginoon, patuloy mo silang palakasin at ang aming mga panalangin ito ay makarating sa iyong banal na trono, O Diyos. O nakikita mo ang puso ng bawat isa ngayong umaga, Panginoon, o katagpuin niyo po ang kanilang pangangailangan, Dakilang Diyos. Oh, glory, hindi ko alam kung saan sila natatakot, Panginoon, subalit ikaw ang nagbibigay ng aming kalakasan at aming dalangin, Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan. Patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon. Oh, glorify your name, Jesus. Hallelujah, Lord. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Laging aawitin
Ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus. Lord, Panginoon, salamat o Diyos sa pamilya ng bawat isang nanonood ng live streaming na ito. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Alam mo ang design ng kanilang puso, alam mo ang nasa ng kanilang puso. Alisin mo sa kanila ang pag-aalinlangan. Alisin mo sa kanila ang takot, Panginoon. Alisin mo sa kanila ang hindi pagtitiwala, O Diyos, kundi bagkus kami laging umasa. Lagi kaming magtiwala at lagi kaming sumampalataya na Ikaw ang Diyos na nagliligtas, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Ikaw ang Diyos na nagpapala, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob na patuloy na nag-iingat, O Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ngayon pong umaga. Ang pamilya, Panginoon, ni Brother Jason Laurente, Panginoon, patuloy mo po siyang tulong at ingatan, palakasin mo ang kanyang spiritual na buhay, hallelujah, alisin mo sa kanyang pag-aalinlangan, wasakan mo ito, amang banal, anumang pandaraya ng demonyo sa kanyang buhay, O Diyos, ang espiritu ng kaguluhan ng isip, ang espiritu ng kaguluhan ng pamilya, O God, tipunin mo itong pag-isahin sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, dalangin ko rin ngayong oras na ito, Panginoon. Ang pagtatagumpay na yung gawain sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoon. Iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, at iba't ibang hindi namin naaabot, Panginoon. Ang iyong pagliligtas, ang aming inaasahan, O Diyos. Ganun din ang iyong pong pag-iingat sa lahat ng mga pamilya ng pastor, bawat asawa ng pastor, bawat mga pastor, O God. Ganun din ang kanilang mga project sa simbahan. Magbangon ka ng mga supporters sa iglesia, Panginoon. Ganun din, dakilan Diyos sa mga frontliners, O Diyos, mga army, mga PNP, Panginoon, ang forces of the Philippines, O God. Ganun din, Panginoon, ang mga doctors, O God. Ganun din lahat ng mga namumunong mga frontliners, tulungan mo sila ilayo sa anumang karamdaman, Panginoon. Ganun din, O Diyos, ang pamilya Uroga, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Ganun din ang pamilya Manipol, Panginoon, na patuloy na humihingi ng panalangin, patuloy na umaasa sa iyo, O Diyos. Lord, hindi mawawala ng kabuluhan ng bawat aming devotional prayer, hindi mawawala ng kabuluhan ng iyong salita, O God. Isang araw ito ibabalik, Panginoon, ng taglay ang iyong pagpamala ng Panginoon Diyos at pagliligtas, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, glorify your name, O God. Hallelujah. Dalangin ko ngayong umaga, dakilan Diyos. Hallelujah. Ang iyong ginagamit sa iyong iglesia dito sa lugar ng Pampanga City, Panginoon, O God, ang pamilya Chua, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, bantayan, ingatan, proteksyonan, Panginoon, O Diyos. Patuloy mong palagawin ang kanilang mga business, kanilang hanap buhay, upang makapatulong sa iyong gawain, at ang kanilang pamilya ilayo sa anumang karamdaman, sakit, O God, anumang karamdaman ang meron sila, ibigyan mo ng kompletong kagalingan. In the name of Jesus, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Oh God, hallelujah. Ganun din ang pamilya Camposano, Panginoon, sa lugar ng Leyte, Panginoon. Patuloy mo silang ingat at tulungan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sister Elena, Panginoon, makauwi dito sa Pilipinas ng walang hassle, walang hirap, Panginoon, kundi pa po siya makakauwi ng mas maayos, dakila Diyos. Ganun din po ang aming kapatid na mga nasa ibang bansa. Si Brother JC, Panginoon, nasa Korea, Panginoon, patuloy mo siyang tulungan, O God. Bigyan ng kapayapaan. Hallelujah, Jesus. Bigyan, Panginoon, ng kagalakan, lakinan Diyos. Ang galing din ng pamilya ni Pastor Val Serico, Panginoon. Lord, salamat sa pamilyang ito. Ang kandalangin, patuloy mo sila ingat at gamitin sa iyong mas makapangyarihan kaparaan ng pangliligtas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Oh God, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Kulang ang aming pasasalamat, kulang ang aming pananalangin, kulang ang aming mga salita. Salamat, Panginoon, sapagkat inalis mo na ang aming takot sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, wala na ang takot, wala na ang pangamba, wala na ang pag-aalinlangan, kundi kami lubos ang pagtitiwala sa iyo at pag-ibig sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, glorify your name, Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, ganun din ang aking pamilya sa lugar ng Tacloban. Ikaw ang magpala, ikaw ang mag-ingat, ikaw ang magbigay ng proteksyon, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Ganun din lahat ng mga pastor, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, ganun din, makatulong po kami sa community, Panginoon, O God. Makatulong kami sa community. Ang aming pong mga patutuloy maingatan namin, Panginoon,
Sapagkat ang mga tao hindi nagbabasa ng Biblia, ang mga religious, Panginoon God, ang binabasa nila yung aming mga testimony. Patuloy mo, Panginoon, tulungan ang aming pong mga patutuo ay hindi masira, dakilang Diyos. Minsan na kami nagkamali at ang aming panalangin, Panginoon, ang iyong pong proteksyon, God. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, pinupuri ka namin sa iyo, namin binibigay ang lahat ng aming pong panalangin, Panginoon. Ang mga wasak na tahanan, Panginoon, ay ayusin mo, dakilang Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon. Ganon din ang buhay ni Sister Malu, Panginoon. Mabasa, Panginoon. Sa lugar ng Sariaya, Quezon, bigyan mo siya ng kapayapaan. Alisin mo sa kanyang takot. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ganon din si Kalor Nagalang, Panginoon, sa lugar ng Sariaya, Quezon. Patuloy mo siyang palaguin ang kanyang espiritual at ingatan ng kanyang buong pamilya. Dakilang Diyos. Hallelujah, Jesus. Ganon din ang pamilya Permen, Panginoon. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan namin. Ganon din ang aming pong kapatid na nasa Hong Kong, Panginoon. Si Sister God, tulungan niyo po siya. Tuloy mo siyang ingat at gabayan, Panginoon. Hallelujah. Brother, lugar, Panginoon, sa lugar ng Japan, patuloy mo siyang tulungan, gabayan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. Masarap magpuri sa Panginoon. Lahat ng takot, kaya niyang alisin. Lahat ng problema, kaya niyang isolve. So, salamat sa Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Araw na. Sumikat ng araw. Praise God. Bagong umaga, bagong pag-asa, bagong pagpapala. Aasa tayo sa pagpapala ng Diyos. Himala ng Diyos. Amen. So, good morning to everyone. Good morning sa aking asawa dyan sa lugar ng Tacloban City. Yan. Ang pagsama ng Diyos, pagkilos ng Diyos, ay laging sumaatin. God bless po.